Okay mga Lods, pakinggan na natin si Marcoleta at ang damage control na malupit. Let's go. Kahit na walang notaryo yun. Okay. Kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Actually, nag-a-agree ako doon. Napanood ko kasi yung content ni Fiscal EJ. Sabi ni Fiscal EJ ng ganon, pag ninotarized mo lang ang isang document, ang nangyayari lang sa kanya is nagiging public document siya. That's it. And of course, in my experience kasi, nagpapanotarized ako ng mga kontrata just so mas madali siyang i-enforce. Of course, magkakaroon kasi ng witness yun and legal. Mas tumataas yung legality niya. I guess yun yung pinaka layman interpretation ng pagnonotaryo. So, sa akin yun, kasi nagpapanotarize kami lagi kapag about sa parentals yung pinag-uusapan dito. Dito kasi it's a sworn statement. Kaso, sa Senate kasi, bago ka umupo, pinagsusumpa ka muna. So, sworn din yon. So, I guess, ang tanong na lang butas dyan doon sa kay Orly is that yung yung credibility niya as witness, kung fina-fabricate niya lang ba itong mga sinasabi niya or iniimbento niya basically. So eto yung dinidepensahan ni Marcoleta rito, and I don't disagree with him about sa materiality nung sinasabi nung lalaki. Kaso nga lang talaga, how can the DOJ act upon it? Kasi end of the day, kahit magbalik-balik na rin natin, the DOJ will be the one to file cases against Romualdez and Zaldico. Hanggat walang dokumento na nagpapatunay or at least na sinusumpaan ng isang tao, hindi sila makakapag-act. It's just part of due process that there should be someone, at least in this case, kailangan kailangan kasi merong magrereklamo, 'di ba? And yung magrereklamo nga sana si Orly, 'di ba? Of something na ginawa nung mga allegedly nung boss niya na si Zaldico at saka ni Martin Romualdez. Kaya kailangan talaga humarap siya. Eh nung inimbitahan naman siya ni Rimulya, hindi siya pumunta. Again, the question here is the credibility of the witnesses and how far are they going to cooperate with the DOJ? Kasi wala naman choice eh. Sino ba huhuli doon? Sige. Kasi itong mga DDS na to, gusto nilang makulong si Romualdez, gusto nilang makulong si Zaldico. Paano gagawin natin? Eh, kailangan muna nating sumunod sa proseso. Alangan naman i-EJK natin yan. Oops! Siyempre hindi, di ba? Tapos na tayo dun sa era na yon. So, ngayon kasi ako, in my experience sa pagkakaso ng mga tao, madali lang mag-file ng case, gumawa ng complaint. Pero mahirap yun isampa. Sa fiscal level pa lang mahirap na. Kasi nga, iba na ngayon yung tinatawag nating yung requirements mo para umakyat ka sa court for the justice that you're seeking. Dati kasi probable cause lang. Ngayon na reasonable certainty of conviction na. So pag umakyat yung paano tatanggapin ng DOJ yung yung salaysay mo kung ikaw mismo ayaw mong humarap dun sa magsasampa ng kaso? 'Di ba? Eh mataas na nga yung mataas na yung nakalimutan ko sa yung technical term doon eh. Pasensya doon sa mga abogado or mga law students na nanonood sa atin kung meron man. And yung mga sa pol sci majors, I believe ang tawag doon yung prima facie evidence or at face value evidence. Will this hold up in court? Yun agad yung question ng fiscal sa'yo eh. Literally, as in experience ko talaga nung nagsampa ako nung kaso nung huli. Sinabi agad nung fiscal kung ano yung problema nung reklamo. Tapos syempre, kasi nga, hindi na kasi sila talaga probable cause ngayon. Reasonable certainty of conviction na yung standards of evidence nila mas mataas. So pag umakyat kailangan pag nagsampa sila, mako-convict talaga yung tao. So kabahan na yung mga senador dyan, yung mga kongresista na yan na sinampahan na ng kaso. Ibig sabihin, most likely maaakyat sa korte yun at pag nasa korte na, doon na sila mako-convict. So paano natin papanagutin si Zaldico at saka si Martin Romualdez kung yung mismong nagsuplong sa kanila ay hindi nagko-cooperate.
Kasi nami-miss out ni ano dito ni Marcolelat yung point eh. It's not really about dinidestroy yung credibility nung witness. It's about him cooperating with the DOJ. That's the point. So, paano gagawin natin? Let's say hindi totoo yung notaryo, di gumawa uli ng bago. O di ba? Kasi ang ginawa nila, gulpi di gulat. Ako, ini-expect ko na talaga na ituturo talaga yung leadership ng 19th and the previous and the early part of the 28th Congress. Kasi nga nasa kanila yung power of the purse. It's so obvious na talagang dadaan kay Martin Romualdez, yung madadamay si Martin Romualdez doon. Kasi siya yung nag-assign ng mga tao sa committee eh. And merong isang interview si Zaldico na sabi niyang ganon, na parati kaming magkasama ni Martin Romualdez and yung mga bataan, yung mga young guns ni Romualdez. So, it's just obvious na madadamay siya dito. Pero Romualdez is a lawyer, not just any lawyer. He is a billionaire na kayang-kaya niyang depensahan yung sarili niya. So, kung gusto nyo talaga siyang i-convict, you have to lakasan yung ebidensya nyo. Ito namang si Marcolella to. Kasi ang gusto nilang gawin, magkaroon ng hatred towards Romualdez. Hindi na kailangan, meron na eh, di ba? Kaya kasi John Magno, hirap na hirap mag-defend eh, di ba? Sila Coach Jarrett, sila na lang yung nagde-defend dun eh. Pero ako, I'm here to help out the people na to understand this. Kasi mas sa tingin ko kung nasa gitna ako eh. Medyo kukurutin ko lang si Marcoleta. Kasi cute eh. Cute. Diba? Tapos minsan makikinig ako kay Piskal pag may bala na ako sa, Piskal EJ, pag may bala na ako na alam dito, rat-rat na, di ba? Ngayon, alam ko na. Yung pala yung silbi ng notaryo. Nag-oath naman eh. So parang lang yun, parang redundancy na lang. But then again, you have to make it stronger yung inyong bintang sa isang tao. Hindi pwede yung bintang-bintang lang. Again, madaling magbintang, mahirap magpatunay, 'di ba? Madaling magkaso, mahirap magpatunay magpapanalo ng kaso. So far ako, sa tingin ko, yung mga kinakasuhan ko, ewan ko na lang. Kasi ganun talaga eh. Hindi pwedeng tutulugan mo yan eh. Martin Romualdez pa yan, di ba? Rizalde ko, medyo na yan eh. Medyo, kumbaga, radioactive na yan eh. Bawal nang dumikit dyan eh. Pero yung Martin Romualdez, mahirap talaga yon boy. Naman, ang quit ko talaga. Quit. Ay, nako, pag nanalo si Duterte sa 2028, saan kaya ako dadamputin? Hindi, joke lang. Tuloy-tuloy ang ligaya. Kasi sumumpa siya doon eh. Ang sabi. So, kung titingnan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage. Surplus pala yun. Redundancy or surplus. Okay, gets. With or without that, nananatiling balido Yung kanyang salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yon, di ba? Tama po. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Ito ba, in-explain niya rin yung pinabasa niya. Ako hindi ko masyadong inaanin eh. Masyadong binibigyan ng big deal yun sa coaching yan eh. Ito na lang ang tandaan nyo. Okay? Para fair dun sa mga DDS at saka sa mga apologists, lahat sila dito, meron silang vested interest sa mga witnesses. Kasi yung mga witnesses na yan, pwede silang mag-accuse ng mag-accuse. And of course, as public, tayo kasi, hindi naman tayo korte ng yung judicial body ng Pilipinas na kailangan mo ng significant number of evidence para i-convict ang isang tao. Tayo kasi, name drop lang, okay na. Bintang lang dito, okay na. Picture lang dito, okay na. Gets nyo? Kasi tayo nasa court of public opinion tayo. Ang problema kasi kay Orly Gutesa, mga lods, it's just that it seems to me na gusto nilang ipako agad sa court of public opinion si Romualdez. Okay, si Saldico kasi GG na eh. Kumbaga, na yan, radioactive na yan, tao na yan. Kumbaga, umuwi na lang siya at magpaliwanag. Umuwi ka na, Zaldi, bring him home.
Karma, no? Bring him home! Bring him home! Pero si Romualdez kasi yung talagang pinipin down nila. And I'm telling you guys, it's very hard. It's very hard to connect the dots. Kasi isang tanggi niya lang dyan, pag namatay yung issue, sa korte niya napapatunayan yan. And Romualdez being a lawyer and being resource heavy, good luck with that. Sa tingin nyo, isang bintang lang to convict that guy, it's not gonna work out. You have to bring, you have to have full force kung gusto nyo si Romualdez makuha, di ba? Ganon kalakas yung tao na yan at this point in time, because I know for a fact, dahil on public record naman na wala siyang liability sa kahit ano, and he is one of the richest politicians dito sa ating bansa. And yung yung network niya is not measured in pesos, in dollars, and that's billions of dollars. So how can you defeat that guy? You have to bring all the guns. Hindi yung literal guns, yung legal guns na tinatawag natin. Pero if not, then lang to? A crusade lang to na parang piluka. Peke. Hey! Taon ka muna! Aw ka muna! Ako naawa ako kay Marcoleta, mga lods. Kasi he's really trying hard to para iligtas yung DDS ship na to. Alam nyo kasi ako, palagay ko, may tulog na kasi ang DDS. If Sara Duterte is not popular at all, baka GG na talaga yung kampanya nila for 2028. Ngayon, they're trying to pin down, kasi ganito yan they're trying to pin down Romualdez para kasi hahatakin niya si BBM dyan walang choice. Pero how can you do that? How can you do that with just one witness? Bring more. Full force. Yun lang naman po yun sa akin for today. Gege mga lods.